So guys, welcome sa ating guest for tonight would be my cousin. Ang dami niyang pangalan guys. So dati Justin B, ngayon DJ Justin. Hindi ko na alam, basta pag kasama ko to siya, maraming tumatawag, Justin! So let's ano na lang, introduce yourself kasi well-known ka naman dito dyan, San. Let's go! Feeling well-known. Hi guys! It's me, DJ Justin. Hello everyone. Ako si DJ Justin, also known as Justine Paul Manansala. I am 32 and married with one child. Wow! Funny thing kasi may mga, sometimes mag-reach out sa akin. Kaya ano mo Justin? Kasi same time ng Vilayo, Manansala. pati Manansala. So parang magkapatid Pero bakit? Bakit tayo para ng ganun? Kasi ang tatay namin, Manansala magpinsan. Ang mga nanay nila magkapatid. Ang nanay namin magkapatid. So yung mga loan ko, dito naka-address. Vilayo, Manansala man. Dito mga nahiwag ka pang mail mga bill. Dito ko gina-address. Sige. So yeah, tell us about your story na lang. How did you get started dito sa industry na yan and then paano mo siya nakita? Or, you know? Sa radio. High school, hindi po to alam na story. Ito yung nasabi ko sa teaser kanina. Sige. Si Gina Marie Velayo Fuentes. Fuentes ba siya? Fuentes, yes. High school, di ba, wala akong kwarto niya, tapos kwarto ni Mamang. Magpasok yan ako sa kwarto niya, tapos magdikit ako sa unan, mag-DJ ako. Seryoso? Kaya para hindi nila marinig, kaya pangarap ko maging DJ. Wow. Kasi doon sa tabi na bahay, good kina May, nagkakinigyan sila dati ng MOR, yung drama-drama. Gusto ko din maging DJ. So pag wake ko yan ng bahay, mag-face ako sa unan, tapos parang una nang mag-absorb ng ginasabi ko, mag-DJ ako. Tapos one time, nahuli niya yan, pasok siya, "Hoy, mag-DJ ka, kapangit ng boses mo." Ganun. Tapos ngayon siya nakikinabang ng mga PA ko pag may event malayo. Buti hindi siya hindi yung pagpasok niya, iba hindi ka nahuli ng kasi at least nag-DJ lang. Basta nasa unan ako magandang umaga. Tapos syempre hindi mo pa alam paano. Yan? Wow! Hindi mo pa alam paano ang tamang tono, paano ang tamang bitaw. So, giaral ko siya through the years. So, ikaw lang, self-taught talaga siya? Oo, di ba HRM ako, hindi ako. Gusto ko talaga mag-bascom kasi mahirap pa ng buhay. Sabi kasi ng isang kamag-anak natin, mahal daw ang bascom kasi kailangan mo ng sariling camera, sariling ganito. Pero hindi pa totoo yun, parang gano'n. So, nag-HRM ako, kayo ng opportunity na nagdating sa akin ng college. Hanggang, if ma-remember mo, merong mga times sa 3 hours brown out, 3 hours meron sa Jensan. Dito kanyan, di ba? Yeah. So, every 3 hours, nag-apartment na kami na ni Mami, 3 hours na walang kuryente, nag-radyo lang ako sa phone. Yung keypad. Kasi itong Love Radio before, nag-announce sila na kailangan daw nila ng DJ. Hindi ko alam, bigla lang naisip, mag-apply kayo ako. Tapos, si Tita Sherry, utusan niya ako kasi ano pa man yun, strict pa ang parents natin, parang limited lang galaw natin. Timing, utusan niya ako August 9, 2010, magbili ng birthday cake for JV. So, nagpunta ako doon sa downtown. Tapos, nagdala ko sa Love Radio. Nagdala ko ng application letter. Wow. 3 p.m. yun. Nag-apply What ko ng age 3 p.m. 18. 18. Tapos, 3 p.m. Tapos, after 3 p.m., mga 7 p.m., DJ na ako. Wow. Ganun kabilis. So, how was the application? Like, syempre, wala ka pang experience. Yun, interview sa akin. Buti na lang Manansala, apelyado natin. How are you related to ganito? To ganyan na Manansala. Tito ko po. Kahit hindi ko kilala. Mas, parang kamag-anak namin. Ganun. So, parang pag-sample ako doon. Ganun. Pero kami lang, nung manager sa isang booth, hanggang 7 p.m., supposedly, may DJ na mag-observe lang ako sa kanya kasi hindi man siya nagdating. Shadowing ka pa? Parang observe ka lang talaga. Hindi man siya nagdating. So, meron mga paid na time checks na kailangan i-air nila. So, ako giutusan ng technician. So, sige ko dira, ako na bahala. Parang ganun. So, siya ang taga-on-off ng lahat. Sabihin ko lang talaga yun. Paano yung first mo na Pag on, shake ko lang, hindi mo talaga alam gawin mo. Tapos ano sabihin mo? Yung mga yun? 7:01 na ang oras. Pangit talaga ang bitaw. Wala ka na mental block or something? Wala man. May mga guide. Script ako nung, gisulat ko talaga sabihin ko. Baka mamaya matulala na lang ako. Kasi so, radio pa man. Wala mang nakakita sa'yo. Wala. Hindi pa uso ang live noon. Wala pang mga camera noon. Meron lang nung CCTV. Yun lang. So parang 7:01, oras sa tid sa atin. Ganito, ganyan. Parang ganyan. So, after nun, ganun lang, training lang, observe lang talaga ako sa mga DJs. Tapos meron yung isang radio program na ginapabasa niya sa akin mga bakanting trabaho kasi uso doon. So may script ka lang, pero Bisaya. So challenge sa akin kay Tagalog tayo, di ba? Parang ganun. So lagi, aral ko lang talaga ang paano siya bitawan. Tapos ang ginawa ko sa mga training days ko, hindi ako bayad din
Oh, really? Kahit piso, walang ginabayad ang Love Radio sa For akin. how that time. many ano? Hanggang December, August to December. Okay, so around 4 Kasi months. si Mami, ginasabihan niya na ako na kagastos, tama na, ang pamasahe, ganyan. Hanggang si Uncle Nick, ginasabihan niya, one day, magdating ang araw, yung anak mo, pag-agawan niya ng 2 companies. Wow. Na nangyari noong 2012. Wow. So parang, si ABS-CBN nag-reach out noong 2011. Oo, parang 2011. Nag-no ako. Okay. Kasi parang feeling ko, hilaw ka pa, Hindi ka pa ready. ganun ka ready. At least tabi now, ka- you know yourself na kung kailan ka ready. Yun doon ko na, ano, May iba parang- rin kasi na like, Grab agad lang, ako. di ba? Baka kasi mamaya hilaw ako doon, tapos 2 months lang, wala na ako. Ganun kasi ako, grab agad ako. Ako Si hindi. Karen din, ganyan, antayin niya pa na ready siya. Oo, kasi iba man good yung parang siguro, hindi kami ganun ka-confident pa. Hindi kami, gusto namin, pagdating namin doon, kompleto kami ng armas, parang ganun God, ng knowledge and everything. So, 2011, no talaga. Nagsabi talaga ako ng no. 2012, nag-yes ako. Okay, sa ABS pa rin. Sa ABS pa rin. Nag-reach out ulit sila kasi may DJ na mag-resign. Kaso, itong Love Radio, nag-offer ng something. Around 2 a.m., yung may-ari nagpunta sa bahay namin ni Mami. Giligawan niya si Mami para wag lang ako maglipat. Okay. Pero na-interview na ako ng EBS. Okay na lahat. So, parang half-baked. Nag-stay ako sa Love Radio. Wow. So, pag Feb ng 2013, saka ako nag-resign. Kasi nag-offer na naman ang MOR. MOR, yun Yun na yung pangarap mo dati, di ba? di ba? Doon ka nakikinig eh. Kapitbahay Doon ka natin, Oo. di ba? Sa Villegas. So, doon, Kailangan pa bang 2013 i-memorize yan ba yun? Hindi, ang Love Radio yun. Kailangan ko i-memorize yan. Ano ganun sa ano? MOR, hindi ko alam before, pero Acheche na ang nabutan ko. For life. For life. Radio, for life. Oo. Yun. So, 2013 hanggang nag-2020, nung nag-shutdown siya, nandun ako. So, ilang years ako sa ABS-CBN. 7 years Hanggang after, before talaga ako nawala ng trabaho, nag-reach out din ang brigada if interested ako magpasok sa kanila. So, ngayon, from 2020 hanggang, ano na ngayon, 2025, brigada ako. So, sa years of experience mo, let's say sa 7 years, 4 years ka na ngayon sa brigada, di ba? Parang ganyan. 5. So, mag-5. So, saan ka nag-grow talaga? Masabi mo? Like, saang company? Feeling ko, bawat company, meron siyang Iba gituro yung- sa akin. okay. Si Love Radio, technical ang gituro niya talaga Okay. sa akin. Starting mo talaga. Paano sa kamay, paano ang galaw, paano ang music. Sa Love Radio ko yung lahat natutunan. Meron kami mga parang mag-shift ka to one song to another, mga ganun. May mga technique, mga DJs. Doon ko lahat yan natutunan. Na na-apply ko sa MOR. Okay, So sa so sa MOR, ABS mas ka na. marunong pa ako doon sa boss ko, sa system, sa software. Mas alam ko kalikutin kasi na-learn ko nga doon sa Love Radio. Pero sa MOR, ang gituro naman nila sa akin, yun na yung hosting mo, mas magaling ka na mag-ad-lib. So, naka-ano ka na, experience ka na sa field. So, nag-field kami, ginalabas ka nila, nag-TV ka minsan, parang gano'n. So, iba din ang gituro niya sa akin. Tapos ngayon, So, ang brigada naman, TV na. ginamit ko na yung natutunan ko sa technical, sa songs, and everything. Overall na, no? News naman ang ginaturo nila sa akin. So, nag-news na rin ako ngayon sa brigada. So, para kang ginabuo talaga ba? Baka maging mayor ako in the future. ng mga DJ. So, yun. Ano yun siya? Like, let's say, for example, mayroon kaming nakitang screamen dito, ganyan. Tapos kami naka-video. May mga reward ba yan? Para may idea yung mga viewers Wala. mo? Sa amin wala. Parang hinahingi lang namin ng permission mo na i-upload namin, re-upload namin yung video. Tapos inalagay Credit lang ka na kanino. Oo. Hindi siya yung parang commission basis na, ay, ako nag-feed nito, bayaran niyo ako. May napanood kasi ako dun sa I think Nightcrawler yung name. Yung si Jake ang bida. So, ganun yung kanya. Tapos ang kanya, naabot sa point na nagagawa siya ng krimen. Tapos i-video niya. Or mag-trigger siya ng something dyan na, for example, dapat hindi mag-meet yung dalawang criminals. Tapos ipamit niya para ma-video niya. Tapos sa Tapos kanya mag-charge siya ng mas mahal kasi live, mga ganyan. Wala. Iba rin pala dun talaga sa ano, no, yung ibang Iba ang setup totoong sa nangyayari. US tsaka oo. dito. Pero sa iba, meron man siguro yung mga big companies. If i-demand kita, kunyari ikaw taga Jensen ka, tapos nasa Manila lang ako, pwede mo i-video to, kunan mo to, ganyan. Bayaran ka namin. May ganun, shooters sila. So, sige, sa radio pa tayo, no? So, were you always this, kumbaga, energetic? Tayo, pagkababata tayo, so, alam natin ang isa't isa. Pero yung sa other people ba, do they know na ganyan ka-energetic, na charismatic, na... Pero hindi, di ba? Ganun ako hindi. Hindi ko maano, kay ang... Sige daw. Maingay lang tayo dalawa Together. Oo. Pero pag hindi ko kasi kilala mga tao, quiet lang ako. So, iba ang attitude mo pag iba ang pag nasa kasama radio. mo. So, mga tao, gina-expect nila, siguro lingaw, gid kayo siya sa personal. Oo, pag close kita. Pero pag, like, ngayon pa lang tayo nag-meet, quiet lang yan ako. Tapos, iba Yung kasi na character wala sa kasi akong radio. ibang perspective dyan kasi pagkasama ka na magkasama tayo. So parang normal Full lang of sa atin. energy talaga tayo lagi. Normal lang talaga sa atin mag-ingay, di ba? Pero sa
sa radio, iba siya na approach. Lalo na, iba ang dialect na ginagamit ng radio. So, kailangan ko mag-adjust, kailangan ko i-learn paano bitawan ng mga jokes in Bisaya, parang ganun. Tama. So, minsan Mag-matter mahirap sa crowd mo. Kasi kunyari tayo, magbatuhanay man talaga tayo, di ba, ng jokes. Pag ikaw lang isa sa radio, wala ka mong kabatuhan. Oo, so, no? sarili mo lang ang lingawin mo, effects lang, tawa-tawa lang. At the same time, para ka na rin stand-up comedian. Iba na siya compared noon. Kasi 'di ba dati ang DJ talaga kailangan male voice, babae masyado, sexy. Sa generation namin ng mga 2010 na change na siya into something funny talaga. Oo, noisy, comic entertaining, yan ang ginahanap ng mga tao ngayon. Actually, no, ito alaman to ni Karen, no, taga kong gina-share sa kanya. Gusto ko talaga maging stand-up comedian. Ako din. Pangarap talaga yan. Pero mga Jokoy? Jokoy. Ganun ang style mo, 'di ba? Parang ano ba, wisdom, pang matalino na bato. Basta feel ko na talaga na Ako feeling ko din. It makes me happy when I make some people laugh. Parang ganyan. Yung parang fulfilling siya ba na yung parang it's too much na good sa world na daming nangyayari. Tapos we just need to smile, pero to laugh more. Pero mahirap i-please ang crowd. Of course. Minsan, Yan yung mahirap. May times talaga na hindi ka hindi nila mag-gets yung... Funny naman yun, hindi sila natawa, okay. Parang no? Pero part lang talaga siya ng ano. So, paano ka mag-cope up niyan? Let's say, nasa ano ka, event? Sa events, mostly kasi ang ina-host ko talaga wedding. Okay. So, alam ko na ang flow ng wedding. Tapos may mga jokes ako na ginagamit ko lang din paulit-ulit. Mabenta pa man din kasi baka first time nila ako mapanood sa wedding. Pero meron din talaga instances na kailangan mo magamit ng other person para mag-joke ka. Like, kunyari, doon sa mga games, kailangan meron kang parang feeder o pagtripan mo talaga sila. Pero isa sa na-learn ko talaga na hindi dapat gawin talaga na joke yung mga disability ng ibang tao. Yan talaga ang iniiwasan ko. Never ako nag-joke ng pilay dahil pilay siya, parang ganun. Kay very insensitive for me. Actually, may nakausap akong ganyan. I asked him about it. And then, ang response niya, gusto ko rin na tripan kami. Kasi para matreat kami as normal people. Kasi pag okay. inaano mo kami, yung parang sineseparate na kami, ma-feel na kami special na kami. So parang sa kanila, gusto rin na mabilong. So, okay lang man. Pero yung parang punahin mo talaga yung disability. Ang problem, yung mga walang disability, sila ang mang-bash sa'yo. Yun lang. Sila yung hindi makagets. Pero yung idea, sila din, di ba? Gusto nila mabilong. Oo, natanong ko talaga yan. Ano ba? Sabi nila, gusto rin namin na maka-experience na matripan. Kasi merong syempre, comedian sa US na ganyan. Wala siyang pakialam sa disability mo. Gawin niyang joke. Sino? Si Drew? Hindi, iba pangalan. Nanalo Kasi sa pogi, yung may itsura. Matt? Si Matt. Oh my gosh! Galing niya, di ba? Super idol. Like, kung LGBT ka, binuangan ka niya as LGBT, parang gano'n. Laro kayo may sakit doon na babae na pinapunta siya stage, tapos sinayaw niya and everything. Tapos, isa rin yung gusto ko sa kanya is mahilig siya mang-roast. Yung doon siya sa mga black na community. Kasi parang doon siya nabibilong. Parang Eminem na sa rapper siya, pero parang black, pero white siya na ano. Si joke niya ang mga, kunyari, paano kayo mag-sex kung ganyan ang situation mo. Uy, grabe ka, ano yan ba? Yung even like sila Tekla, on the spot na mga jokes. Yung spit, napanood mo yung spit? Pangarap kong papanood yan. Gosh, yung mga improv. Gusto kong mag-train sa kanila kasi may training sila. Utak talaga yan. Grabe, no? Like, paano ko makabuild? Hindi ka pwedeng mag-joke kung hindi ka on that moment, ano yung, or situational ko dyan. Pero may mga comedians na may script. Like, meron isang comedian pork chop sila, yan. Meron ngayon na meron talaga silang prompter. Lalo pag nagka-concert, may prompter yan sila. Nag-write sila to remind them, or? May flow ang show. Ewan ko bakit. Pero may impromptu talaga sila masabi. Kasi hindi mo magod masabi na ano yan dyan. Kunyari, wala ka talaga ma-joke. Big stage eh. So, hindi mo makita ang mga tao. Parang gano'n. Unlike mga comedy bars na harapan. So, meron sila talaga makita ko sa mga live na may nagtakbo na prompter. Ginasulat nila ahead with a group of comedians din. Nag-brainstorm sila ng magandang flow, pati yung mga kung sino ang gayahin nila, parang gano'n. Oo, no? Kay hindi mo rin maano eh. Minsan dry talaga yung crowd. Oo, meron ganyan. Magsakay, tahimik. So, sometimes nga, mahirap din mag-joke sa open field. Kasi yung tawa daw nila, hindi mo alam saan galing. Let's say nandun siya sa doon lang marinig, tapos dito parang awkward. Ngayon, kapag naman sa stadium or sa theater kayo, marinig, kung magtawa ka dyan, parang nasa buong room na. So, masabayan, maka-feel ng energy yung iba. So, kaya parang iba mo awkward ba magtawa kay baka hindi pala funny. Oo, di ba? Tapos din nila mga sabay ako magtawa, ang katabi, tawa lang din sila. Sige daw, ano yung mga awkward experiences sa pag-host ng wedding? Awkward? Oo, yeah, like, for example, siguro ang mga wedding talaga ginamit ko na ngayon ang mga clients kasi maglaro ang style ko sa personality nila. May mga clients kasi na sobrang shy, sobrang, makita mo pa lang habang meeting mo pa lang, hindi nagasalita, wala silang ginadiscuss, ganyan.
meron din yung mga maka-vibes ko, magkatawanay na kami sa event. So yung event na yun, sure talaga ako na funny. Kay for sure, ang mga tao around them, funny. Pero pag shy type talaga yan sila. So yun ang mga mahirap i-handle na wedding. So paano mo yan sila, i-handle? Magtimpla ka pa rin talaga on the day. Kunyari, nag-joke ka na sa first part. Kasi ang first part ko sa mga wedding, nag-games agad ako. Okay. Wala pa ang couple. Para alam ko ano ang approach sa tao. Sino Kunyari, yung makasakay? mga 30% lang nagatawa. So, yun lang ang goal mo. Mapatawa mo yung nagtawa kanina, parang gano'n. At saka kahit siguro somehow yung 70, madagdagan din yung 30, parang gano'n. So, timplahin mo talaga ang energy, ang style, ang approach ng words mo. Iba-iba kasi, pwede kasi full English ka, Taglish ka na social, parang gano'n. Pero pwede din Bisaya na, iro talaga na Bisaya, na kanchaw, parang gano'n. Mas gusto ng iba yun, ng mga wedding. No. Depende din sa venue, parang gano'n. Pero parang mahirap kasi, yan din ang challenge sa pagiging comedian, no? Yung, hindi mo alam kung ma-offend yung tao or hindi. So, risky siya ba? Mag-throw ka, mag-spit ka ba ng joke? Kaya may mga comedians, iba disclaimer na lahat ng sabihin namin dito joke lang, trabaho lang talaga namin to. Pero may mga tao pa din hindi makagets. Yan naman, pag ganyan, ano naman, for example, nagpunta ka ng comedy bar tapos ayaw mong matripan, ba't ka nagpunta in the first place? Exactly. Pero kasi sa iba, like mga beach resorts, nag-invite sila ng comedians, andun families, tapos mag-joke sila ng mga hindi appropriate para sa mga bata, parang ganun. So, nag-disclaimer talaga sila. Masyadong seryoso sa buhay. Hindi ba joke? Oo. Sige daw. For example, there are may mga gustong mag-try ng hosting na career. What would you tell them? What would you advise to them? Ako, nag-start talaga ako with observing mga other hosts online, pati mga DJs. Nagakinig ako dati ng mga DJs sa iba't ibang stations, hindi sa Gensan. Kaya kung meron ako i-adapt na style, local, hindi ako mag-local. Pareho na kami. So sa Manila, marami akong gipeg doon ng mga DJs. So, kailangan alam mo talaga yung yung taste mo, sarili ka talagang signature. Paano ang salita mo, paano ang words mo, ganun. So nag-start ako kasi dati Alejandro ang pangalan ko, hindi Justine. Seryoso? Oo, kasi uso yung Lady Gaga na Alejandro. So sabi ko, hindi ako comfortable na mag-Alejandro. Gusto ko ibang pangalan. So wala man sila may isip. Justine B na lang after ni Justin Bieber. Total, Justine man din ako. So yun. Siguro pag mag-host ka, kung gusto mo maging host, hanapin mo talaga yung self mo. Tapos yun talagang improve mo. Hindi ka pwede maging si Justine na style. Hindi ka pwede maging si ganito na style. Just be yourself. Kahit sa radio. Kasi kapagod man yan, kung gusto mo magtagal, dun ka sa pinaka-comfortable ka. Kasi ako, nag-radyo ko, ganito man lang din. Parang kausap mo lang ako. So, ang tao, parang kausap ka lang nila. Hindi ka totoo. Diba? Kapagod mag-pretend. Sa isang week, makaya mo yun. Hindi ka na masaya. Oo. Kasi hindi ikaw yun. Parang ganun. So, wala. Gilabas ko talaga ang karakter ko sa radyo. Kung ano ko kairo sa personal, ginairo ko lang din ang mga tao. Actually, na-call out yan ako lately, siguro mga last 2 years, na gina-tsaka ko ang mga listeners. Yun ang term nila, ginaaway ko lang ang mga listeners, ginapagalitan ko sila. Pero wala mang reklamo ang listeners. So within us lang din sa group namin ang nag-bring out yan ba. So ako, hindi ko siya entertain kasi hindi man galing sa listener ang reklamo. Siguro listener ko nagreklamo na na-offend ako sa ginawa mo sa akin. Yun, okay lang. Pero yun, lingaw man good, entertainment man good. Alam mo, tsakahin kita, bakit ka magtawag sa akin? Pero did you change after that? Wala. As is lang. Kasi una, bakit ka mag-phone call sa akin? Pero paano approach niya? Was it yung direct na parang... Direct, sa meeting. Hindi siya parang feedback na... Oo, hindi. Direct, attack talaga siya. Oo, kausap lang. Lately, napansin, nag-inaaway daw ni mga listeners. So, wala silang names na ginasabi. So, ako, okay, parang ganun. Pero ako, gina-entertain ko pa rin ang listeners ko. Kasi malaman ng listeners mo, pa-problematic ka. Kunyari, may day, kasi lalo na sa MOR, di ba, ang oras ko doon 5 to 9. So, expected ka, daldal ka lang, daldal, energy, tapos konting music. Kaso doon, may times na kunyari, hindi ka okay. May sakit ka, or bad mood ka. Alam ng mga listeners yan, pag 3 straight songs na hindi ka nagsalita, i-text sila ang text line. Bad mood ka, no? Parang ganun. Kasi normally, one song, adlib agad ako. Grabe, no? Na-attach sila noon. Tapos, sa ilang years ko doon, may frame na parang, ito, pag ganito na si Justine, alis na tayo. Recently, may mga makausap ko na mga debutant na gusto talaga nila ako mag-host kasi noon daw, nung bata sila, makinig sila papuntang school. Tapos pag nag-horoscope na ako, dali na alis na tayo kasi 6:50 ko ginagawa ang horoscope. So, dapat mag-alis na sila ng bahay. Ang iba malate kasi antayin pa ang horoscope nila, ganyan. So, na-set mo ba na ikaw ang standard nila sa morning? Parang gano'n. Amazing, no? Recently lang patagid yan na feedback. Job, Recently lang na yung anak ko kasi listener mo, chu.
Tapos may workmate din ako, editor ng Brigada. Sige, go. Na ganyan din, na ang story niya, na maliit ako lagi, sir, just sa school, college ako kasi ginapakinggan pa kita. Parang gano'n. So ano yung pinaka-ano mo? Epic mo na na-receive na compliment sa'yo? Yung siguro may yung aside may sa story yung siya, ma-happy sa ano. Merong isang listener na unfortunately hindi ko siya napuntahan nung namatay siya. Oh. Kasi listener ko talaga siya sa Glanman atay Malapatan. Like ingay talaga ng radyo nila, tapos syempre dikit-dikit ang mga bahay. Listener lang din na neighbor ang nag-open up sa akin. Kasi naririnig niya ako doon sa kapitbahay na DJ Justin, katong si ganito good na ginagreet ni mo, na nagapag-greet sa imuha. Special kasi yun siya. Namatay na ba siya? Parang ganun. Hilom ka ayo among area karon kay wala na yung nagaparadyo. So nagplan ako noon kasi syempre hindi ko alam ang area, nagpasama sana ako hindi natuloy kasi parang libing agad sila. So wala, hindi ko siya na-visit. So nasad ako na parang nawalan ako ng isang listener na solid sana. Kasi ganyan ang mga compliments. Tapos yung mga tao na kiligin good, makita ka. Feeling mo Daniel Padilla. The best ko na na-witness yan. Magilig-kilig. Tapos hindi nila sure, mapapicture sila. Auntie lang wife ko. Si Karen. Ganyan? Kapangalan din Karen. Big fan ka talaga. Si Jen, makatawain siya kay iwan nila ako. Pag may picture, magdiretso na yan sila. Ako na lang isa. Tapos ang awkward lang yan, tingnan ka ng mga tao, kinsa days siya, magpa-picture man mo sa iya, parang ganun. So, okay lang. Parang ganyan. So, for example, sige, let's talk about, kung okay ka lang rin mag-share dito, like sa pay ng let's say, para ma-motivate sila na malaki pala income dyan. Huwag nyo na i-try kapag magdami na tayo. Maraming mura. Marami talaga. Mag-start ka talaga sa mura. Ang first TF ko before, 500. Pero mga 2012 pa siguro to. Doon ako nag-start ng hosting, 2011, 2012. 500, wedding yun na hindi siya akin. Gipasa sa akin kaya hindi makarating yung host talaga nila. So, gibigyan lang ako ng script. Parang ganun. Tapos, ginabasa ko lang siya. Hindi ko man alam. Hindi ko talaga sana gusto ang wedding. Kasi feeling ko solemn siya. Feeling ko ang character ko hindi akma for weddings. Ganun. Hanggang nung wedding na yon, ang pastor nag-approach siya sa akin na you did a good job, kagaling mo mag-host. Sabi ko, pastor na yun. So, pasado pala ang character ko dito sa industry na to. So, ginay-ginay ko siya. Hanggang ngayon, maraming weddings. Ganun. That's nice. Ano yung first wedding mo pala? Sige, go. First wedding, ang pay, depende sa rate mo. May mga 2.5, 3.5, pero ako may rate na ako ngayon na yun. Kasi priority ko na ang health ko. Simula nung nagsakit ako 2022, kung hindi niyo ako afford, hindi pa sa pang-offend, pero kung hindi niyo ako afford, huwag na lang natin pilitin. Parang ganun. Kasi parang alamin mo dapat ang value mo. Exactly. You know your worth. Kasi same lang sa amin, for example, may mga Pinoy na mag-hire sa amin. Hindi namin basta-basta rin ma-entertain kasi mas malaki yung bayad nung sa US. At the same time, iba naman yung experience namin. Ilang beses ko rin, meron din akong client na German na pag-hire niya sa amin, sabi niya, mahal lagi, ganyan. Tapos sabi ko, sige bro, I will recommend you to this team na bago pa to sila, fresh pa to sila. So, i-try mo lang. Pero I cannot guarantee. Ngayon, after 6 months, sabi ko sa kanya 3 months, natapos ko na yung system niya. 6 months na hanggang ngayon, wala pa rin natapos. So, nagbalik na naman sa akin, na-double yung bayad niya. Tapos, eventually, natapos ko rin yung niya. So, at least, experience, gusto ko lang, lesson na lang yung para sa kanya. Hanggang long term kami na naging friend na talaga kami ng client. Bakit yun ang presyo mo? Parang yun. So, yan. Amazing din, you need to, kailan mo yan na-realize? Dati, before pandemic, everyday ako go-host. Like 365 days lang a year. More than 365 ang events ko na ma-host a year. Ganun dati. What? Oo, before pandemic. Like yung month mo, meron sa sa isang araw, 2, ganyan. So possible talaga siya. Like, lagari ang tawag namin yan. Kunyari, from one event, jump ka to another para lang sayang pa kasi. Pero yung time sign kasi 2,000 lang, 2,500 lang rate ko, parang ganyan. So yun, i-double ko na siya ngayon. That's still 60,000 per month. Oo, malaki. So ngayon, nag-iba ako ng rate. Nasa na lang ako, 15, marami na yon. Pero pag December, punuan talaga yan. Pero at least yung 15 o 10 to 15 events, okay ka na nun. Kesa bugbog ka, araw-araw ka nag-host. Exactly. At least yun, makarest ka. Tapos mabigay mo yung quality. Hindi na ako nagalagari.
natutunan ko na yan na hindi mag-jump from one event to another. Una, ang stress mo dun sa first event na makaabot kayo ako Madala dun mo sa dun sa second. kabila. Tapos nag-drive ka na, ginahanap ka na ng second event kasi nandiyan ang mga guests. So, ang tendency, Pressure. madisgrasya ka, o hindi ka makahinga sa kulba. Na-try ko magudyan na nag-start ng event, wala pa ako. So, kahiya ba? Parang gano'n. Oh! Christmas party kasi yun, may wedding na early man siya, kasi hindi ko na may traffic pala yung road, Mabuhay Road. From National Highway to sa ABCD Convention, buong Mabuhay Road talaga ang daanan mo. Grabe ka traffic, December 23 yun. So, Bago lang yung matagal na yan, before pandemic. Grabe iyak ko. Kaya nahiya ako. Nag-start ng event, may nag-host na iba, employee. So sabi ko noon, hindi talaga maganda maglagay. So na-cancel ka doon? Hindi, natuloy pa rin. Nag-host pa rin, pero kahiya. Oo. Willing man sila na mag-start na lang, kay late talaga ako. So hindi na ako nagalagari ngayon, para at least pagdating mo sa event, fresh ka, parang bagong ligo ka, challenging, nasa mood ka, gano'n. Hindi kasi, yun gusto ko itanong pala. Like, grabe mo kasi ka-busy, no? Like, in the past, hindi na natin masabing in the past year or something, like every fucking day ng buhay ni Justin, busy to siya. Busy. Kilala ko to na busy talaga to. Like, laging available. Even sa mga family gatherings, hindi na to nakaka-attend kasi nga, sobrang busy. Siyempre, he has to Pero prioritize. kung bayaran niyo ako, i-book na lang. So, yun nga, kilala na namin ikaw na super busy, no? Like, every time na may mga invitation, hindi ka masyado nakakapunta sa mga personal mo na mga So, how was your day? How was your day? Okay lang. Okay lang siya. Ano bang itsura ng araw mo? Baga ganyan. Like, the moment you wake up, ano mga ganyan, schedule mo ba? Ang in ko kasi sa trabaho, kasi sa Brigada, 8 hours kami. Unlike sa other companies ko, program-based ka, talent ka. Dito, regular employee. So, kailangan mag-render ng 8 hours. So, ang ginagawa ko, 7 ang in ko, malayo bahay namin. Nagagising ako ng 5:30 or minsan 5 pag nasa mood ako magluto. Parang na breakfast and lunch na sa bahay. Parang ganon. So, basta minsan 6:13 ako nagaligo. Most of the time, late ako. So, pagdating ko sa work, ngayon, kasi nabawasan ang load ko, ginapa-focus ako sa programs ko. Ang ginagawa ko pag-arrive ko doon, nag-research ako ng mga anong pwede topic, ganun, anong magandang story, sino pwedeng gamitin na character. Kasi ang program ko ngayon may drama. Live drama sa radio. Kayo ang nag-voice? Ako ang nag-voice. Kami. Parang Tanya Chinita. Hindi ko alam. Yung sa MOR ngayon, yung... hindi. Love din yan siya, si Tanya Chinita. Yung sexy ngayon yung DJ din. Lagi, sa Love Radio. Di ba sila yung acting sila? Ganyan. Ganun din yung ginagawa nyo? Oo. Sino ka partner mo? Si Tanya din. Tanya ang pangalan niya. Actually, solo lang ako sa program dati. Tapos nagdating ako sa point na bored na ako mag-isa. Gusto ko ng someone, girequest ko siya. Ibang program yun siya dati. So ngayon, nag-click ang program namin. In fairness, maganda ang ratings niya sa mga recent surveys. Nagtaas siya ng ilang %. So, effective ang ginagawa namin. Manyakanay, nag-ungol, nag-gara-gara. So, wala. Ang stories namin kami lang din nagagawa. Oo, minsan may mag-letter, minsan wala. Kung wala, di okay lang. So, yung creative ng mga utak namin, magamit talaga namin. Tapos, maganda sa partnership namin, magkaintindihay kami ba, matahay lang, na okay, go, parang ganun. So, may letter reading, kunyari, tapos after nyan, parang, akong gugmang giahak. Yun man ang title ng program. So, gugmang giahak. Tapos, yun, magdrama kami. Kunyari, minsan, magtitigay pa kami pag magdrama na kung sino ang lalaki, sino ang babae. Kaya mas effective man ako yung giabuso, so, ganun. Diyan pala yung wig mo. Diyan nag-start ang wig ko. Kaya ang isang workmate namin may wig, tapos ginatsaka man ako ng mga listeners, kay taas ko kay kong hairline, makintab ang noo ko, parang sinawa sa mo agtang oy. So gilagay namin yung bangs, naging effective siya kasi meron kami DJ na baby ko, ang pangalan niya. So ako si Baby Call, baby na uncle, parang ganun. Doon siya nag-start na trend. Tapos yung pink ang buhok or red, naging Beanie Call na naman ako, Beanie na uncle. So character. Ngayon may paparating na buhok na kulot na naman, parang ganun. So doon siya nag-start. So after niyan, 10 to 1, 3 hours din siya ng program. Nag-air siya sa TV, sa radio, at saka sa page ng Brigada sa Facebook, at saka sa YouTube. Tapos, after that, 1:00 hanggang 3:00, most of the time, nag-field kami. Okay. Kasi may promo kami na nagabigay ng groceries. Kami mismo mag-atid sa mga listeners. So, may time kami kamustahay, parang ganon. So, ikot-ikot sa mga hanggang 3:00. After niyan, ngayon, ang normal day ko na lang after 3, nag-uwi. Tapos paghapon minsan nag-jogging kami, nag-run kasi healthy living na tayo. Pero after niyan, meetings. Diyan ko siksik ang meetings ko, 3 p.m. hanggang mga 6, 7, tuloy-tuloy yan. Tapos minsan event.
So ngayon sa event, kaya 6 ang call time ko, nag-await talaga ako. Kaya gusto ko mag-rest kahit 1 hour, tapos maligo, para pagdating mo Pero sa kalayo event, ng okay ka. Malayo ang amin, 20 minutes from Brigada ang biyahe, pero okay lang. So, yun nga, let's say, paano yung open lang yung Brigada regarding, let's say, may booking ka ngayon for this. Paano yung nakaschedule ka eh? Hindi, hindi ako nagatanggap na ng work outside Brigada ng 7 to 3. Available ako 3 p.m. onwards. Kasi priority ko siya. So, kasi wala ka ng regular lunch job na ko. mga hosting? Wala na akong lunch na hostings. Dati, Sabado man ang rest day ko. So, nag-host ako ng wedding. Pero ngayon, nag-decline na ako ng lunch ng mga events. Kaya para, at least, hindi din siya parang i-call out ka na nag-aalis ka. Parang ganun. May mga times ba na burn out ka sa ginagawa mo? How was it? Paano ka rin naka-recover? Makashare ka ng story niya. Before, nung single pa ako, ma-feel ko yan parang mag-atake anxiety ko. Hindi ko may anxiety ka? Na-hospital. Hindi na tayo nag-update. Di ba na-hospital ako dahil sa depression? Hindi kasi ako nag-open. Yun yung 9 days ako sa hospital. Na-down ang katawan ko. Alam ko yung 9 days ka na hospital. Hindi ko lang alam ang reason. Na-depress ako. Nagbagsak ang katawan ko. Wow. Nag-start siya, August ata. Nag-asa ko kay Jen, wife ko, na ulat pa kayo nun? Kami na. Okay. If may anak pa kami, if pwede mo, bakasyon ako sandali. Kahit weekend lang sa Cebu. Di ba dati, pala Cebu ako, nag-weekend ako sa Cebu. Ikaw lang isa nagpunta? Hindi ako nagtuloy kasi hindi siya nag-yes. Okay. So, na-develop yung anxiety, depression, parang gano'n. Okay. Yun yung ma-feel ko before kasi na parang hirap ako maghinga, tapos wala ako gana mag-work. Na-feel ko siya, na-feel ko yan before sa MOR. So, ginagawa ko, nagpaalam ako na after 2 days po, mag-leave ako, parang gano'n. So, 3 days ako sa Cebu or mag-Boracay, Siargao, ganyan. Tapos, uwi lang din ako. Tapos, hindi ako nagayang swimming, ganyan. Gusto ko lang magbagong environment. I-refresh mo lang ang sarili mo. Pag balik ko dito, okay ka na ulit. Parang ganun. So, mental health pala yun yung pag-gano'n ng mga feeling na burned out ka na, ganyan. Pero ngayon, bihira na ako maka-feel ng ganyan kasi na-balance ko na lagi ang work and life. Kasi ang work ko, work lang, ganyan. Parang, pag uwi namin ng bahay, may anak ako. Tapos nung time na, pag nandiyan si Cookie, iba ang energy na ginabigay niya sa'yo. Minsan kami 3, magdagat, mag-mall. Yan na ang mga bakasyon namin ngayon. Mag-overnight somewhere. Parang ganyan. So, dun yung nga, nabilib na ako sa iyo, nag-travel ka pa ng ilang oras yun? 8 hours na biyahe? Sa Dahilayan. Dahilayan. Tapos overnight lang, tapos nag-uwi din. Ako, nagpunta ako ng Butuan. Nag 4 days pa talaga kami doon para lang... Kasi kapagod magbiyahe. Kapagod, oy. Kasi ako lang nag-drive. Kaya hindi naman familiar. May isa pa kaming kasama noon, natamad doon sa likod. Sige, tulog, di ba? So, pero na-enjoy ko. Kahit driving, parang feeling ko therapy siya sa akin. Same tayo. Diba? Same tayo. Parang, lalo na pag new places. Exactly. Wala, kaganda. Wow, ganyan. Kami ng friend ko, hindi ko man sinama si Karen sa Butuan, yung isa kong barkada, palitan kami mag-drive. Pero mas marami akin kasi ayoko parang gusto ko ako na mag-drive. Parang kasarap kasi na new road. Kasarap. Tapos basta iba ang feeling na ginabigay niya sa akin. Hindi siya nakakapagod. Kahit kaya Marbel lang, Glan lang, mahappy ka na mag-drive. Parang ganun. Katsaga ako mag-drive. Ang pinakapangarap ko sa drive, Manila to Jensan. Wow. Yan talaga ang dream ko, biyahe from there, papunta dito. Motor. Kalain. Mas walang helmet. Mag-big bike ka. Yung gina-rides, ganyan. Oo. So, yun. Sige, amazing, no? So, I think that's it na para sa hosting. Maybe we could move forward sa mga quite na lang. May pagka-personal na siya ng mga questions, no? So, kailan nag-start yung nag-move from Justin B to DJ Justin? DJ Justin B kasi yan. Recently, hindi ko na ginagamit yung Justin B. Okay. So, hindi ko na siya feel. Hindi ko alam, nawala. So, simula nung TV ako. Kasi ginawa akong DJ Justin Manansala sa TV. Kasi hindi siya pwedeng Justin B, DJ Justin B. Kailangan complete name ang TV pag nag-anchor ka. So, yun, nung nag-morning show ako sa Brigada, yung morning hataw, ang name ko talaga sa mga cards kay DJ Justin Manansala. Hanggang nadala ko na siya na DJ Justin, kitanggal ko na yung B. Bilayo pala yan. Sige, so, kailan kayo nag-meet ng wife mo? Like, paano yung nangyari? Like, kung makashare ka. Usapan.
Sa So, saan ka lang events, comfortable? kasi ano man siya, di ba, events organizer siya. Pero bata pa lang ako. Paano ka pinakilig? Paano pinabago? Pinabago. Yan ang gusto ko Actually, matagal ko na talaga gusto ay, hindi ko man matagal. May idea talaga ako na gusto ko talaga magkaroon ng wife. Gusto ko talaga ng family na sariling akin. Ginaantay ko lang talaga ang person na mag-yes, mag-accept sa akin. Tapos, lagi yan, ginasabi ko na kay Dil Bartolaba, na-mention ko talaga yan sa kanya noon, picture ni Jen. Siya ang gusto ko maging asawa. Gideclare ko yan sa kanya. Mo. Kasi na-meet ko siya, hindi ko na alam ang year, pero sa events yan eh. Tapos nakuha niya attention ko kay malaki ang backpack niya, tapos maliit siya na babae. Host ako, may organizer, siya coordinator. Okay. So tao lang siya nung organizer. Hindi pa siya, no? Hindi pa siya organizer noon. Tao pa lang siya. Parang student pa ata sila ng staff lang. Human being lang. Nagagalaw lang. Nagahinga lang sa gilid. Tapos mag-exit na, tapos iba mga iro-iro man talaga yung mga bayot, mga kasama mo. Ganyan. Tapos sabi ko, kalaki-lagi ng bag mo. Yan ang una approach ko sa kanya. Kaya ilagay niya daw ang mga hindi mabigay ng mga souvenir. Inuwi niya, pati daw yung wine. Hawak niya yung wine. Grabe katawa, pero joke lang yun. Kaya bag talaga pala kasi siya. Kaya malayo ang bahay nila. So lahat ng kailangan niya nandyan sa bag niya. Tapos grabe ang katawa ko ba? Grabe ka ang humor, parang ganun. Tapos hindi ko alam, 2016 or 2017, ano ako na broken heart. Sa kanya, Atch man good ang tawagan namin noon. Lahat sa kanya ka na broken heart? Hindi. Sa iba. Iba pa pala. Yun ang maganda. Tapos, pag-usapan. Tapos, parang broken heart. Ga man ang tawagan namin noon. Okay. I-offer niya ang sarili niya. Ako na lang ang ga mo. Yun yung simula noon. Siyempre, mag-start pa man yan na hindi... Silver platter. Hindi mo pa man yun siya matawag na ga agad, di ba? Kunya, mag-change tayo ngayon. From cuz to first name. Hindi ba natin magawa agad yan? So, minsan matawag ko pa siyang Atch, ganyan. Tapos hanggang naanad ako na ga na ang tawagan namin. Tapos, siguro mga 2019, so naging close kami. Like, gusto ko ang professionalism niya, gusto ko ang the way siya magtrabaho. Kaya ako as host, grabe ko ka-irritable sa mga organizers na hindi marunong. Sa mga coordinator. Kilala talaga ako ng mga coordinator ng mga friends ko, ng mga saba. Magalit talaga ako pagpalpak sila. Kaya ako man ang nakaharap sa mga tao. So ako mapahiya. Isa siya sa mga makita ko good na detail pagdating sa Tapos, pag maganda yan sa kanya, pag mag-meeting kami, normally magandang client, ay ang organizer, nagpalibre sa client. Ako mahiya man din good ako magpalibre. Siya, mauna kami sa client. Ginasure niya talaga na sabay kami or mauna siya. Kaya order kami ahead. Tapos pag mag-offer ang client, ay okay na po kami, naka-order na kami. Parang ganun. Kaya professional ka daw tingnan. Pag gano'n, na may meron pang pero kasama na daw yun sa fee niya. Yung mga gano'n na kabudget na yan. Parang gano'n. So yun. Parang dahan-dahan. Tapos, basta may one time na medyo na broken heart siya. Pero hindi good sila web nun. Nag-expect lang din siya. So, MU. Parang MU. Pero nagdating siya sa point, nagkikapoy good siya kasi parang walang plans. Yan ang explanation niya. So, siya tabangi kong book be o mga flights. Ako, mag-book man good ako. Like, pagdating ko dito, pwede pa ako mag-work. Or pag alis ko dito, galing ako work. Mga ganyan ba? Bahala, Davao ako manggaling basta may work. So, para mahaba ang laag ko. Gusto niya pala comfortable na travel. Like, fly, stay. Ganon. Ako kay fly, layover, fly, ganon. Sa kanya gusto niya dire-diretso. Ayun na lang, nakabook na ako. So, bigay niya ang date sa akin. Nag-book din ako. Nagpunta ako din sa kanya. Nag-Boracay siya. Second time niya nun. Ako siguro fourth time ko na yun sa Boracay. So, nag-stay ako. Isang hotel kami. First time namin mag-sleep na magkasama. Kaya hindi kami nagaganyan. Hindi nga kami ganun ka-close. Work lang talaga kami. Hanggang after few days, si Noy, pinsan ko din, malayo. Yung pinsan mo, nurse siya ng hotel. Tapos nagtawag siya doon sa room. Hello, sabi niya, ako man ang nakasagot. Si Justine Manansala to na taga Jensan? Yan ang tanong niya. Sabi ko, yes pero po. siya, hindi mo sinabihan? Hindi, kasi dati, nag-Boracay na yan kami together. Nung nasa Iloilo pa siya, naglipat pa siya ng Boracay, hindi ko alam. Hotel nurse siya. Sabi ko, yes. Sabi ko, Huy, Noy! Sabi ko, ganyan. So, nagkita-kita kami. Gi-message niya ako after namin nag-Boracay. Ate ka ba, uyab mo si Jen? Kaya na-close sila. Gina-declare niya na uyab ko daw si Jen. Sabi ko, hindi, hanggang doon na nag-start na parang nahulog na ako. Paano mo siya niligawan? Like, paano mo pinasante ng sarili mo? Like, parang after namin nag-wait nung galing Boracay, everyday na kami magkasama. Hindi kami ginahatid sundo mo na. Hindi na kami hindi kami magkita. Parang na-attach kami sa isa't isa. Pero ako may feelings na, hindi ko alam siya kung hindi ko pa siya natanong. Baka napilitan lang siya. Tapos,
Or ginagamit ka lang. Oo, gigamit ko na kay Ate Sundo. Oo. Tapos, Kasi may record may yung bag niya nilalagyan lang sa video. hanggang nagdating sa point na may mga tao sa paligid namin, yung mga ate-ate ko sa industry. Nilink na kayo. Oo, may isa na nagkausap sa akin na, in love ka kay Jen, no? Parang gano'n. Saka ko na... Naramdaman lang nila. Oo, nakita lang nila. Protective, grabe ka kaano. So, doon ko na-feel na, in love ako. Love na pala itong na-feel ko, parang gano'n. So, try ko siya ligawan. Ang unang ibigay ko sa kanya nung nagsabi na ako ng ligaw, yung mamahalin ko na rose. Basta anong term nun, basta malaki siya na bulaklak. Ha? Ecuadorian na rose. Bibili ko yun, tag 200 mo lang ata yun. Pero siya, mayroon siyang ilaw-ilaw. Tubig, hindi, wala. Tubig sa ilalim para magtagal siya. Basta malaki. Okay. Ibigay ko sa kanya, yun ang way ko of telling her na gusto kita, parang gano'n. Tapos, nagka-chance ako noon kay gipost niya sa Instagram. Oh. Honesty is rare. Ay, apat 1.1. Alam, no? Tapos hanggang sa ginasulog-sulog na kami ng lahat. Tapos may mga nag-commit na pag nagninyo mo, sagot ko na ang lechon baka. Kaya may lechon baka nung kasal. Tapos basta marami, magbigay kami ng gift sa isa't isa, like letter to my future husband. Joke yun. Pero totoo na. Before pa nanligaw, ganyan na kami. To my future wife, ganyan, mga chocolates, ganyan, kung ano nang ginabigay. So, paano naging official? September 21 ng gabi, magkasama kami. Tapos September 22, may office siya. Doon na lang daw kami matulog kay late na maghatid sa kanya. Doon ko na siya gitanong kung anong plano niya. Kaya grabe naka-emotional ko. Sige na ako iyak. Kaya feeling wala chance. So yun, September 22, 2019, naging kami. Wow. A year after, pakasalan ko na agad siya. Kaya baka magbago ang isip. No. Baka maglabas ang tunay ko na ugali ba? Ako yung mag-pretend. Propose ko, supposedly, ang proposal noon kay parang medyo big na proposal. Hindi man siya natuloy kay na sa itong ugali ko lagi na hindi makaantay. Sa car ko siya giproposan out of nowhere. Nag-yes man din siya. Same sa amin ni Karen. Nabili ko na yung ring. Ngayon, naghiga kami dalawa kasi nakalipin kami doon eh. So naghiga kami dalawa. Bukas yung plan ko may photographer pa, mga ganyan. Sabi ko, nakapambahay kami, hindi ko na mapigilan. Mapalak-palak. Ganyan din ako, i-surprise ko siya ng Valentine's Day. Kasi, the night before, mabigay ko na. Parang ganun, good. Na-excite ka kasi talaga yung parang over ba? So yun, nung wedding namin, pandemic yun. So limited lang, like sa atin, ilang members lang kayo ang nandoon, parang ganun. So gilimit namin, open area. Hindi talaga ng original plan, pero nag-settle na lang kami for that. Pero grabe ka. Was it ever you dreamed of? Ang ganon? Oo. Gusto ko sana meron pa kaming plan na kasal sa Sitio Maubot, sa Kidapawan. Kaya doon din medyo na-develop ang love namin para sa isa't isa. Kidapawan pa? Oo, sa Magpet. Hindi man tayo makalabas dahil mga checkpoint noong time na yon. So, nag-settle na lang kami dito sa Tumblr. Yung Zion, Mount Zion. So, lang namin, pag-pray lang talaga namin yun, na matuloy lang. Pandemic, di ba? Yun sa natuloy. Grabe, no? Yung impact din ng yung pagiging workaholic din ba? So, anong effect din nun? Yung, let's say, move na tayo about sa health naman. Anong impact nun? Yung all these years ng grabing paningkamot, let's say yun, may mga sideline talaga kayo. Totoo yung nasabi nila na may yung nagkasakit kasi ako, ang schedule ko nun, iba. Like 5 a.m. nagabangon ako kasi 6 ang morning show. Pero normally 5 na sa brigada na ako. 6 ang morning show, aside sa host ako nag-produce. So ako nag-iisip ng anong content ko for that show. Tapos after niya, nag-taping, 6 to 8. After 8, mag-proceed ako, i-ready ko na ang program for the next day. Tapos proceed ako sa Rumors, yung bar before, na HQ na ngayon. Diyan man ang studio ng noontime. May noontime show ang brigada noon. May mga contest. Ganun. Ako ang main host. So, grabe ka, energetic ko doon, grabe ang utak na ginagamit ko doon. After that, balik ako sa station, mag-radio ako ng 3 to 4. After 3 to 4, nag-pika-pika pa kami. Yun nga, super dami yung ginagawa. Pika-pika kami, nag-host pa ako. Tapos pag uwi ko, konting tulog lang, bangon ka na naman. So, doon nag-start kasi minsan mag-inom ka pa, diba? Maglaag ka pa. Party pa. May mga invitation. So, doon nag-start ang doon ako actually nabilib sa'yo, yung like, nagka-party tayo minsan pagkabukas, bigla ka na ng biyahe. Nasa radyo, gano'n. So, kami tulog na tulog. Grabe talaga ka-dedicated ko sa 5 a.m. work ko before, di ba? Mag-party tayo, tapos biglang nag-duty siya. Parang gano'n. Kasi commendable yun. Ganun ako ka-committed magtrabaho. Respect. Pag ang time, yan ang gituro ko din sa wife ko. Kaya dati, kunyari, 4 ang meeting niya. 4, paalis pa lang kami ng bahay.
So, hindi ko gusto na late kami, ginaantay. So, recently, na-learn na namin talaga kung ilang minutes ang alis para makarating ng ganitong oras. Lalo na ngayon, traffic na, ganun. So, iba, pag mag-commit ka talaga sa work mo, committed ka talaga dapat. Ganun. Kahit nahubog ka, work ka. Ano, tawag na to, if makausap mo yung past mo na like your younger self, what would you tell him? Siguro, baka nag-regret ka na sobrang workaholic mo. Hindi din ako nag-regret kasi na-hone ko ang sarili ko na kung ano ako at sino ako ngayon dahil sa kanya, yung early days ko. Kaya kung hindi ako nagsipag noon, tamad-tamaran ako noon, hindi man din ako makaabot ngayon. Wala din tayong choice. Wala tayong choice. Kailangan ko magtrabaho. Yung sabi ko kay Karen, yung nag-podcast kami, diba, nagpahinga daw siya after niya makapasa ng board. Sana all. Sabi ko siya, uy, but can you afford it? Kaya mo, ma-afford mo magpahinga? Pahinga lang. Siguro sa iba, kaya nila yung mayayaman. Pero sa atin kasi, hindi talaga. Lalo na ako, breadwinner ako sa family namin. So, kailangan ko talaga mag-income. Kailangan ko talaga ng work, ganyan. No, hindi ka mapalagay din ba? Yung kumbaga... Pero, ang grabe ko ka prayerful din kasi talaga. Lahat ng pray ko talaga, iyakan mo si Lord, ibigay niya talaga yun sa'yo. Like, sasakyan ko, gingi ko talaga yun sa kanya kasi kailangan namin ni Paulo. Kasi, need mo rin talaga. At ginatake siya. Tapos, nag-host ako one time ang that day mismo, naulanan ako on the way sa event. Nag-motor, diba ako noon? Ulanan talaga ako dyan sa Lagaw Gym. Basaan na ako. So, ginawa ko, nag-uwi ako, tapos pag-iyak ako, sakay ako tricycle, balik ako sa venue, late na ako na lang ginantay. Na-understand nila kaya ang ibang guests na ulanan din. So, hapon nun, sabi ko, Lord, sign naman to, na ibigyan mo na ako ng sasakyan. Nag-apply na ako noon. Tapos si Paulo, atake, hindi mo masakay sa motor kasi bagong atake, parang ganyan. So, kailangan, sabi ko, Lord, sasakyan, parang gano'n yung sasakyan. After ko siya gilinisan, kasi di ba magdumihan man yan siya pag-atakihin. After mo siya gilinisan, nagtawag ang bangko. Hindi para mag-interview, kundi para inform ako na approved ka na. Anytime, pwede mo na i-process ang papers ng sasakyan. Wow. So, grabe, sabi ko, grabe, gi-challenge lang ako today ba? Subukan lang talaga kung gaano ako ka-faithful, gaano ako committed sa trabaho ko, parang gano'n. So, after nun, sasakyan. Ipapili pa ako nun kung bahay ko sasakyan. Mas gamit ko man ang sasakyan sa work. So, gi-grab ko muna yung sasakyan. Hindi mo rin ano kasi. Yung sasakyan kasi para mo na rin bahay ba yan? Tapos iba din yung comfort na ibigay niya sa'yo. Saka mas safe. Safe din. 100% mas safe siya. Kaya kami ni Karen, nagmotor lang rin kami dati. Pero kasi kami, sa bahay lang din kasi nag-work. Pero yung to the point, ang akin kasi yung concern ko is, kapag mainitan ako, mag-migraine ako. So yun yung case health ko. Pa rin. So, malas natin sa sakit-sakit. Hindi tayo pwede sa hindi pwede sa hindi sasakyan. Hindi pwede mag-ara. Hindi pwede tricycle lang. Yun. Ito concerning na kaya ngayon, di ba? Mas traffic na ngayon. Oo, tapos hindi mo alam ano pwede mangyari dyan sa gitna ng daan. Usong mga, ngayon. So, mas safe ang sasakyan talaga. Sige, what's next for you? Like, let's say ngayon, marami ka namang like, ngayon, nagadahan-dahan ka na sa work mo. So, what's your next plan? Do you plan to have a business? Mga ganyan? Sa career. Or continue ka pa rin for, how long pa magtagal ka dyan sa hosting? Hindi ko makita ang sarili ko na mawala sa radyo. Nice. Kaya nag-shift ako sa news. Kasi ang DJ man God, baka mawala siya ba kasi mawala ka na kay magtanda ka. Ang news man God, pag anchor ka, pwede ka magtagal. So, nag-shift ako ngayon sa news. So, radio, entertainment and news ako. Pero personally kami, gusto talaga namin i-pursue ang business. Okay. Di ba, meron kami ngayon para siyang pika-pika station sa mga events, food trays. So yan, online lang lahat, parang gano'n. Gusto namin someday mag-physical store siya. Yun pang ipunan namin after para, alam mo yun, nandyan ba, ma-establish mo yung negosyo mo, may araw-araw kayo gawin, parang gano'n. Pero ginaisip ko din, hindi ko pa rin i-give up ang radio. Andyan pa rin siya, pati events. Kami kasi, di ba, meron kami productions ngayon. Yun din, maganda sa amin ni Jen, kami ba, parang nag-match kami pagdating sa ideas ng events. Kaganda gan, nag-compliment kayo. Sa production. Actually, gina-hire kami ng ibang organizers. As a team. Kami lang mag-handle ng kanilang event. Kami mag-technical, mag-production. So ako sa lights and sound, sa audio, sa screen, si Jen sa tao, sa floor, siya ang nag-assist, parang ganun. So, nag-production na, lingaw. Pero ang ideas namin, complement. So maganda siyang sa work. Ano yung pinaka-biggest nyo na handle na event? Biggest? Sa kanya, kalilangan, mga ganyan. Wala kaming ganyan sa government, mga ganyan. Wala pa kaming ganyan. More on private kami. Siguro wedding lang talaga. Corporation. Na malalaki. Sa corporate, meron din ilan. Ang pinaka-last namin, hire lang din kami noon as mas magtrabaho, yun nung doon na Congress.
Kami ang nag-ano ng parang dinner nila, welcome dinner ng mga participants. So from flow, sa lahat ng mga naglabas sa screen, music, yung parang ganun yung... Pati ang ano yan, mga graphics, blah, blah, Kami blah. lahat. Oh. Gi-aral ko mag-Canva. Kasi ano man lang yung mga awarding lang, ganito, ganyan, mga recognition. So okay lang, pati yun, nag-hire lang kami ng magawa ng video, parang ganyan. So yun, sa ganyan na side. Pero sa wedding, marami na kaming big weddings talaga na satisfied ang mga clients kasi gibigay talaga namin ang best namin from production, from the whole day preparation, and prior pa sa event. Parang ganun. Amazing, no? I mean, hindi mo yung biro yung ganyan. Kasi, like, for example, wedding, it's a very critical moment sa life ng tao. Hindi siya easy. Hindi kasi marami akong kilala kasi one mistake, nag-DIY lang. Yung moment ng tao Kawawa din kasi ang bride kung siya mag-asikaso ng lahat. Kaya on the day, bride ka na lang, nagabantay ka pa kung na-serve kaya ang cake, na ganito kaya, nagdating kaya ang lechon, ganyan. So, dapat meron ka talagang organizer. Or someone na pwede mong pagkatiwalaan ng event mo. Kasi hindi siya basta-basta. Diba? Kasi like, stress ka, tapos sa mga pictures yan, stress ka na rin. Natsaka ka na. So, last na sa ano siguro to, parang, kumbaga, gusto ko lang malaman, sinong mas strict or samok ka debate? Ang mama or ang mama ng bride? Ang mama? Sa mga weddings nyo ba? Sa mga samok sa ano kanila ba? Ang bride or ang mama ng bride? Oo. Kasi sila may makialam talaga. Hindi. Yung bride or yung third party na lang. Okay. Either mama ng bride, mama ng groom, auntie ng bride, auntie ng groom. Kadaming ganyan. Alam mo, may one time, may isang coordinator kami sa Marbella na wedding. Ito na, Ilonggo siya. Ito na ba daw yung mga bulaklak? Gisagot siya ng coordinator. Ang budget, tapos kaya grabe mag-demand, grabe magreklamo, tapos ang budget, maliit. So parang ganun, God. Siguro i-match lang din natin. May mga ilan talaga na gina-careful talaga kami sa mga mother, mga tita-tita na mga keen sa details. Minsan ng mga bride and groom, wala magiging sa pakialam. Basta magkasal lang sila, tapos mabigay mo lang yung demand sila. Kaso ang mga maigo niya ng mga parents, ganyan. Pero ma-handle man lang. Lalo na pag nakita na nila ang work attitude ninyo na kagaling. Recently, may wedding kami na ganyan, nabantay yun nun, kayo ang mother of the groom. Kaya grabe niya talaga nag-change siya ng gown ilang beses, ng supplier. Oy? So, oo, tapos basta, stricta siya. So, on the day, masaya man siya, na happy siya, nag-tip pa nga siya. So, at least, serve namin ang kanyang demands, parang ganun. Like, sige, I think, mahaba-haba na rin yung discussion. So, may mga gusto ka ba i-share? Story pa na mga crazy stories or... Wala. Sa radio, ang dati talaga, nag-doubt ako sa sarili ko if magaling ako na DJ. Lagi ko talaga natanong kung magaling ako na DJ. So, ang makapa-confirm lang sa akin na magaling ako kapag may nakita ako na happy sila makita ako. So, ibig sabihin, effective ang work ko. Until na-receive ako ng mga awards. Wow. Tama pala, let's talk about it. Una yung... Sige, go. 2014, isang kasamahan ko, nanalo siya ng Best DJ sa MSU. Walang gender, isa lang. Sabi ko, dapat next year, kahit man lang manominate ako, hindi mo lang manominate, parang gano'n. So, ang ginawa namin, kami ni Bettina, kamag-anak din natin, si Bengot. Sabi niya, girl, dapat talaga, tayo. Oy, Bengot, mag-reply ka. Oy, Bengot, sige, sabihan natin siya. Paano mo nakakalam sa kanyang angga? Ginabulgar ko yun sa radyo noon. Si Bengot. Tapos, si DJ Bettina. Si DJ Bettina. Professional na yan. Siya, girl, kailangan next year kahit manominate man lang tayo. Tapos, nabalitaan namin na mag-male and female daw. So, gigol namin yun. Ginagreet namin on air mga taga-MSU. Hanggang nung mga months before mag-awarding, may nagpicture na nasali na ako sa form. Andun na ako sa Bettina. So, ang goal na lang namin ngayon, manalo. Parang gano'n. So, nanalo ako 2014. Hindi ko alam sa kanya. Basta dire-diretso din yun siya. 2014, 2015, 2016, Best Male FM Radio DJ. Okay. 2018, hindi na ako nanalo kasi gi-awardan nila ako ng Hall of Fame Award. Wow! Kasi 3 years ka na tuloy-tuloy. Wow! Tapos, 14, 15, 16, 17 yun. 2018 and 2019, or 2018 lang, 2019 meron. Gibago nila ang title. Most Favorite Male FM DJ. So wala pa man ako noon. Ako ulit ang nanalo. 2 beses. So 5 ako ng... Grabe, basta 2014 to 2019, yun ang mga awards ko. Tapos kailan mo nasabi talaga naging confident ka na magaling ka? Yun, nung unang award, magaling pala talaga ako. Parang ganun. So yun, kailangan mo panindigan. Ang galing mo kasi award ka nila. Parang ganyan. So tuloy-tuloy every year. Hanggang syempre nag-stop na sila. Kaya wala naman. Nung pandemic, nag-stop sila. Recently, yun, parang boring na, parang okay, yun na lang, compliments na lang ng mga tao marinig mo, na napapahappy mo sila, na ma-happy sila makita ka, ma-meet ka.
Until, ano ngayon, 31. 31. 2 days ago, nag-Manila ako dahil nag-receive ako ng host naman. Grabe, no? Naabot na sa Manila yung event. Hindi ko din alam, kasi yung organization na yun, para siyang organization ng wedding suppliers sa Manila. Na gusto nila mag-expand nationwide. So, ang ginawa nila, nag-open sila for nomination ng mga who's your favorite host or best host sa region ninyo. So, gusto nila lahat ng regions may representatives. So, sa Soxargen, may nag-nominate sa akin, hindi nila i-disclose kung sino. Mas marami kami sa Gensan, sa Marbel, Sorala, na kung sino ang pinaka gusto nila doon. So, isa silang team. Hanggang napunta sa akin. Sa buong, for Soxargen. So, pasok ako sa top 10 nila na best host sa country. So, pagdating ko doon, like yung nag-host ng PCSO Lotto, nandoon, kasali siya. Host ng kasal ni Heart Evangelista. Sino ko yun? Mga wow talaga, mga Manila boys ko sila. So, ikaw doon ang taga-Gensan, doon ka lang sa side, quiet ka lang on the side. Tapos, meron man akong part sa program, like ako mag-award ng best makeup artist. So, nabigyan ako ng chance magsalita. Tapos, yun, may briefing. Tapos, nung briefing, quiet lang ulit ako. Yes lang. Isa, yeah, got it. Mga ganun. So, ikaw na-intimidate, parang ganun. So, wala lang. So, sabi ko, sige, later na lang. So, nung nagbigyan ako ng opportunity mag-speak, bigay ko lang yung best ko. Ano yung hosting ko talaga. Tapos, aside dun sa best host, meron pa akong People's Choice Award. Wow. Kasi nominated ka and all, parang ganun. So, yun parang fulfilling siya as host na napansin ka, siguro kahit nung nag-dominate lang para sa kanya, the best ka, at least, sino man siya, salamat. Tapos ako pala yun. Kasi nang unang tanong ni Jen, Nay, na-nominate, good ako. Sabi niya, ginominate mo mong sarili? Kasi yun, hanggang, yan, parang ganun yung mga achievements. Compliments from couples, lalo na pag mag-post sila sa Facebook or mag-thank you sila sa after ng wedding, ma-mention kanila. Aside sa thank you kanila, may sabihin pa silang iba. Masarap sa feeling na na-satisfy mo sila. Oo. Yung, kumbaga, naging part ka rin ng ano nila, ng event nila or ng buhay nila na, I mean, yun nga, it's really a tough job, no? Yung doing either hosting man or doing a comedy. Kasi you have to please everyone di ba? You have to try to make everyone have a good time, na mag-enjoy Kahit ano kaganda ng event, kung hindi magaling ang host mo, wala. Wala. Boring yan. Like, even normal lang good na pag-host dyan. Like, let's say, yung host mismo, nag-invite sa inyo, punta sa bahay nila, tapos wala ka gina-entertain, wala ka gina-kausap. Yes. Parang walang kwenta. Parang hindi ka na welcome. Kaya ang mga clients, ginatanong ko sila, gaano ka-happy ang gusto nyo na event? So, gusto nyo formal? Gusto nyo conservative? May choices ka ganyan. Tapos, ang last question ko yan, ma'am, medyo fun kasi ako na host. Anong gusto niyo na wedding? Kalma lang. Minsan, ang reminder lang talaga sa akin, walang green na jokes. Ayaw nila ng gano'n na maka-offend ng mga tao. Yun, minsan. Pero most of the time, sige sir, ikaw bahala. Parang gano'n, mas gusto nila ang dog show. May nakatry din ako na full English lang, formal. Wow. Chinese wedding kasi yun sila. So, wala. Doon ka may podium ako. Hindi ako nag-podium pero may podium ako para hindi ako magalaw. Para basahin ko na lang sabihin ko, kung mawala ka man. Okay, that's nice. Yun. Meron pa pala ako i-share. Yung isip mo lang to sa sa wedding. Kay Jen. Kasi siya nakapa-shift sa akin sa Christian. Wow, si Jen. sige daw. Sige. Marami na nag-invite sa akin na mag-victory. Iba-ibang church, CCFI, lahat yan. Mga friends ko, mga pinsan natin, nag-invite yan sila. Hindi ako nagpunta kasi sabi ko, devoted Catholic man ako. So gusto ko Katoliko lang talaga ako. Until ito si Jen, nagaligaw na ako noon. Sabi niya, mag-church ko, uban ka. Ano siya? Sabi ko, sige, sa mall pa sila noon, parang gano'n. So normally, pag ganyan ba, antok ako. Pero at that time, ang word kasi about pagiging lalaki, pagiging father, pagiging brother, pagiging man. Ako ba, parang sa kadami ng Sunday, ngayon yung talaga gidiscuss yan. Oo. So parang, gibigyan ako ng sign ba na ito ang tama na ginagawa mo, parang ganyan. So yun, after nun, parang, okay, nakisama ang universe sa mga ginagawa ko ngayon. So yun, nag-church kami doon, tapos grabe ang gituro nila sa akin na though maka-Diyos man talaga ako, pero iba yung prayer pala talaga. Lalo na pag family na kayo, iba yung mag-pray kayo together. Ang anak namin may memorize siya na prayer, gituro ng nanay niya. So every night, ginabigkas niya yung prayer na yan, na i-protect siya, ng ganyan. So, ang prayer kasi talaga, lahat ng gusto mo mangyari sa life mo, i-surrender mo lang talaga. Lahat ng meron ako ngayon, di ba talaga sa super OA, pero compared life namin before, 100%. Iba na talaga ngayon. Ngayon, mabili mo na ang gusto mo, makakain ka na ng anong gusto mo. May choice ka na, Oo, diba? may choice ka na, hindi ka na nagatira sa walang CR na bahay.
Hindi na nagatulo ang bahay nyo, parang naka-aircon ka na. Tapos anytime gusto mo mag-alis, makaalis kayo. Basta yung mga simple na mga bagay na makapahappy sa atin. Hindi mo na kailangan mag-utang, hindi mo na kailangan mag-asa sa iba kasi ikaw mismo kaya mo na. Lahat yan, pray ko yan. Lahat ng na-achieve ko namin, gina-pray talaga namin yan. And you deserve it, man. Yan. Kaya recently, ang prayer namin, ngayon lang ulit kasi kami naging parang every Sunday nag-church. Ang ina-pray lang talaga namin, opportunity to earn. Kasi nang kailangan namin ngayon, nag-iipon laga kami para sa mga plans namin in the future. Sunod-sunod, ang mga bookings, parang ganun. So, pray lang talaga. Tubig at dasal, totoo talaga yan. Tubig. Amazing, no? Like, I mean, ako, one of the witness ba talaga ng struggles nyo, family, hindi lang ikaw. Yung family nyo mismo ba na like, iba. It hits me differently na makita ka rin. I'm so happy and proud of you as your cousin. Pa-pizza tayo. And then seryoso, like, if hindi mo man marinig, hindi man tayo ganun ka-open from time to time na, kasi we all just... Sa mga comment lang. No, diba? Or even magkita tayo, we just have fun. We don't have the time to show some love, mga yan. Pero dito, ngayon, naririnig ko yung mga ganyan mga stories ba, maka-happy ba, yung like, kasi nakita mo talaga yan, yung na-witness ko yan eh. So, galing saan? Na you deserve it, no? I mean, ako naman, regarding sa mga prayers, iba rin kasi yung way ko mag-pray. Naabot ako, kasi yung 2020, nag-suicidal din ako, no? Yung na-broke as fuck. So, nakwento ko na rin ito sa previous na podcast. But, i-share ko na lang rin sa'yo, yun yung time na i-surrender ko na rin everything kay God. Pero yung akin, yung different ko lang sa the way ka mag-pray, ang akin, wala lang wish. Sabi ko, kung ano man yung magating problema yan, walang problema sa akin yan, kayanin ko. Ganun na. So, ikaw na bahala na. So, pag akin, ang wake-up call is yung thy will be done sa Our Father. Thy will be done. So, may free will tayo, pero iba talaga yung power ng God's will, no? Yung, kumbaga, alam niya ang ginagawa niya. Kahit problem pa ibigay sa'yo, masaya ka pa rin. Kumbaga, hindi ka na magmamroblema ba? Kaya alam mong kaya mo yan. Kasi mas maganda, ako na-learn ko kasi, specific ka mag-pray. Kaya baka Lord, bigyan mo good ako ng ganito. Kasi hindi pala yung gusto mo. Dapat specific. Pero maganda yun. Yung plans niya talaga. Maniwala talaga ako in God's perfect time. Yan. Oo, yan. Na kahit anong effort mo ngayon, hindi talaga yan ngayon. Kasi baka next year, next week, hindi mo alam talaga. Tapos, isa sa mga principle ko dito sa buhay ngayon is I don't expect anything, di ba? Since sinorender ko na lahat. So, I don't expect anything. Pero, gina-make sure ko lang, if I do some decision sa buhay ko, let's say, may ganito, may gawin ka dito na bagay. Kapag hindi nangyari yan, tanggap ko ba? Ayan. So, pag tanggap ko yung worst case scenario niyan, okay lang sa akin yan. Kasi kapag nag-succeed yan, lahat ng blessing na lahat. Diba? Kasi yung expectation mo lang, tanggap mo yung anong mangyari eh. Diba? Wala kang expectation. Oo. I mean ako, nag-practice muna ako ng law of attraction like since 2014, like 10 years na akong manifesting, ganyan, affirmation. But regarding sa talaga yung outcome, accepted ko talaga yung lahat na. Kumbaga, I'm too old for this shit na mag-start over again na parang ganyan na I know na kaya ko man even if magbalik ako sa zero, ganyan, good na. We're strong enough na to fight these battles. Ganun ka weak para maghiga ulit, mapagod, na ayoko na, parang ganun. Wala mang mangyari. Exactly. Dapat laban ka lang talaga. Kung hindi mabigay sa'yo, okay lang, move forward. Kasi yan din ang learn ko na lesson kay dati, grabe ka-sensitive ko pagdating sa mga... So, yun na napansin ko, hindi ka na masyado sensitive. Rejections, oo. Sensitive ka talaga before. Lahat talaga yung mga... Meron yung recently na sa church, gidiscuss, nakalimutan ko lang ang tamang term, basta i-learn mo talaga yung rule of tanggapin mo, hindi ko lang alam yung term, basta yung tanggapin mo daw na hindi lahat ng mga tao mag-agree sa'yo. Dahil niya, mag-post ako sa Facebook. Acceptance talaga. Gusto ko mag-agree lang lahat sa akin. Ngayon, kung hindi kayo mag-agree, bahala kayo. Parang ganun. Basta ito ang opinion ko, ito ang stand ko sa mga ganyan na ano. Tama. Siguro dahil... As long as open ka rin. Dapat open ka talaga. Oo. Nakalimutan ko ano siya, term atuga, rule of, basta, merong term yun si pastor nun, na hindi lahat ng tao mag-agree sa'yo. Baga, hindi mo mataga makontrol lahat. Kumbaga, you cannot please everyone. Let go mo yung mga emotions na hindi naman necessary. Na-learn ko rin siguro yan dahil may anak na ako, parang ganun. So, at the end of the day, kahit anong mangyari dito sa office, kahit anong mangyari sa trabaho, kahit anong sabihin nyo about sa akin, may dalawang tao nag-aantay sa akin sa bahay. 100%. Na whether naging masama akong tao ngayon, hindi naging maganda ang araw ko, i-embrace ako nung dalawa as if I am the best
papa, I'm the best husband. Sarap sa feeling, no? Oo, kasarap. Lalo na si Cookie. Kasi sa aso nga, mahappy tayo noon na salubungin ako ni Diyosa. Diba? Sumalangit nawa. Masalubong magdating siya. Parang, pagdating ako, parang, ka-happy niya. Parang ganun. Ngayon, si Cookie na yung ganun. Na parang kilig-kiligin siya makita ako magdating. So parang ikaw ba? So parang maabot ka na sa point na dapat may pasalubong ka na rin para sa anak mo. Parang kahit present. Para kanino ka bumabangon. Yan. Totoo pala talaga yan. Kaya pala siguro yung mga parang family person na ba, family man, family woman na hindi na iba na yung happiness nila, no? Hindi na sila nag-involve sa mga away sa office, ganun. Parang bahala kayo. Ano sabihin niyo, go ako. Pag-uwi mo, a whole new world, man. Refreshing. Pagbalik mo doon sa office, gano'n na naman. Parang ganyan. So yun, si Cookie ang aming ngayon best blessing. Amazing. Yes. And I can see na maglaki rin talaga siya na like a decent man. No? Sana. He will be guided. Of course, dalawa kayo na kayo talaga mismo na you guys matured early eh. So pati si Jen. Masyado kayong maaga naka-experience ng pain, ng realidad, ng reality, na wake up call agad. I believe na malaking factor na maturo nyo sa bata na 'di ba? Na maging grateful, 'di ba? Because kayo na experience niyo yung walang-wala. 'Di ba? Na ngayon na si Cookie, meron na siya. Yun ang isa sa mga vow ko na hindi pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan ko. Kasi kahirap, parang ganun. Though, hindi mo man ginapagsisihan kasi natuto ka man. Pero kung may option man lang na comfortable life ang ibigay mo dun sa bata. Pero yun lang, kung ano lang sa akin, kasi kami ni Karen, nag-talk rin kami about yan. We want also, if magkaanak na kami, yung kumbaga, even though, kunwari, makaya na namin na like comfortable life na, we still have limitations. Turuan pa rin natin sila. Let them feel pain talaga. Si Cookie, hindi man lahat ng gusto niya nakukuha niya. Yan. Kasi hindi man, makasabot siya. Pag sabihin naman siya, wala tayong ibayad niyan. Kahit tag 399 lang, pag hindi necessary, wala tayong bayad niya. Okay, wala tayong bayad, gano'n. So, siguro support talaga yung mabigay natin. No? Oo. Like for example tayo, when we were kids, we want to mag-taekwondo. Pero walang support from the parents to provide yung mga bayad. Yes. Pero ngayon, pwede na nilang gawin yun. Yun, pwede. Yun yung parang sa kanya, music, sa music siya. Wow. Like, hindi siya mag-drums. May drum set siya, may guitar siya, may piano siya. Tapos may siya makakita ng mga musician. So, doon namin siya talaga. When pregnant pa si, Jen, mahilig siya sa magkinig ng mga music. Oo, meron siya gina-play, pero musician kasi siya. Singer man siya. Oy! Sige. Singer din ba ako? In the next, mga few episodes siguro, pa-podcast natin si Jen tsaka si Karen. Silang dalawa. The wives version. Pwede. Magtingin na lang sila dalawa. Hindi magtingin na sila. Laptop lang sila dalawa, kanya-kanya. Pero bitaw, congrats sa podcast. Thank you. Hopefully ako, ma-pursue ko na aking podcast. Iba man tawag sa akin? Porscast. Porscast? Kasi may mga pors. Oo, basta. Yun, congrats. And thank you for having me. Oo naman. Kahit anto ka na. Invite pa namin ikaw sa mga future na mga episodes. Sige. We can talk more, no? Dami mo kasi tayo pwedeng i-topic. Hindi naman, limited lang. Mag-invite din tayo ng mga pwede pang kasama. Si Gina. Kasama natin siya. Anong masasabi mo ngayon na 15 years na akong DJ? Oo. Tsaka yung pagbaraw mo sa amin dati ng mga bata. Oo. Pinakontrabida sa lahat ng mga plano natin. Pero remember ko kasi nagpasibo kami, guys. Nagsakay kami ng bangka sa Mualbual. Tapos, ang happiness namin ni Justin, kasi nandun ako sa gilid sa dulo ng bangka. Na nagatakbo ako sa dagat. Tapos tinawa na niya, huy, nagagawa na natin to. Dati hindi natin magawa to. Sigaw ng freedom. Kasi dati magkiat ka lang konti ang mga nanay namin. Ay, purot na. Andiyan pa si Mamang. Kadaming mga mura ang marinig namin. Nung nag-Cebu kami, nag-timing na nandun ako, nandun siya, kasama pa namin isang pinsa namin. Nagdagat, tapos cliff jumping, lahat talaga ng kiat, igawa. Tapos lahat, yun yung kasi parang, freedom. doon na kami yung kasi kumbaga, we're earning our own money na. Doon na kami nagka-feel na, ito na, wala nang magbaraw sa bahala, anong tawag nun? Hangover pa sa bar. Kayo at tayo. Galing pa tayong bar, natulog lang ng mga 2 hours, tapos nag-van na. So, laban lang. Tapos nagsimala pa ata tayo, tapos walang masakyan. Sa Karkar. Nagsikad tayo. Galing sa parang, ewan ko sakyan natin from Simala, papunta Karkar. Simala. Sikad din ata.
Kasi wala nang van, ubos na sa Simala. Oo, tapos pagdating natin doon, akala natin may masakyan tayong van. Oo, okay, sabi marami tuloy na na daw. lang yung sikad. Hindi, nagbaba pa tayo. Nag-attempt ka pa magpara ng bus. Hapit ka pa maipit. Kami nag-aantay lang sa gilid. Kay Basta parang taga-try din tayo mag-ano nun, hitch nun. Meron pang Tapos, pa-hitch atin na truck. Kaso mag-attend pa ng birthday. Oo. So hindi tayo magpayag. Basta ma-remember ko yun na nasa likod ako ng driver na muntik ako Nagtulog makatulog. ka, o ginabira ka namin kay kami sa loob. Antok, Grabe pagod na experience. masyado yun. From Karkar to Minglanilla, gisikad lang natin. Talking about that, no, yung, kumbaga, last, December, nag-try ulit ako ng ganyan, kano ba? Yung, like, inom, party, blah, blah, blah. After ilang days, nagsakit na. Hindi na same dati ba na, like, full of energy, good. May signs of aging na talaga. Hindi tayo Hindi na makarelate kaya sa ng mga katawan. Gen Z. Iba na sila. Tito goals na talaga tayo. Ano tayo, pambahay na lang tayo ngayon. After inom, tulog. Kasi ako nag-try din ako mag-bar. Mag-irita na ako sa mga tao. Kaingay. Ang ganun. Mas gusto ko pa yung chill-chill na lang sa mga gilid-gilid. Coffee, ganyan na mga tripman mo. Ngayon, di na yung aming trip ngayon, no? Kaangkol. Anyway, thank you so much. You have at least a minute to share or mag-plug ka ng mga next show or something. Bili kayo ng power cells. Charing. Okay. Hello mga kabrigada sa mga nanonood sa atin ngayon sa podcast. Thank you very much kay Dave and Karen for having me here. Ako si DJ Justin. Mapaminawan ko ninyo sa Brigada Monday to Saturday, 10 down to 1 ng afternoon. Pag Sabado, labod ko yung program nga 4 hangtod 5:40 ng umaga. Nagabalita ako diyan. You can follow me sa Facebook, DJ Justine Manansala. Abangan nyo ang aking Porscast. Thank you. Bye. Bye-bye.